walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam para dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe today. So yon. So magandang gabi sa inyong lahat. So kung naghapunan na ba kayo? Kung ako tatanungin nyo, hindi pa. May mga lumilipad-lipad nakakaloka. Mukhang parang hindi naglilinis dito. Charot. So, yun. Anyway, so, ayun nga. So, tatapos lang namin mag-dinner. Ang ulam namin ay fried chicken. Saka, nagluto si Nuna parang sotanghon na nilagyan ng maraming gulay. Yan, sarap. Actually, minsan si Nu talaga, ang creative niya talaga gumawa sa mga ulam-ulam namin. Panalo. Kaya, sabi ko sa'yo, konti lang yung dapat kakainin ko. Ay, nako. Napakain na naman ako ng bonggang-bongga kasi ang sarap ng niluto niya talaga. So, yon. And then, buong Saturday, nandito lang ako sa bahay. Naglaba ako kanina. Ang dami. Medyo napagod ako. Tapos, wala naman akong ginawa. Nakipagkwentuhan. Tapos, kasi may mga bisita ako very soon dito sa Thailand. Darating si Mama Rona ng bonggang-bongga. Kaya excited ako. And then, ayun, masaya. Masaya kasi syempre, makikita ko na naman ang aking best friend. Makikita ko na naman ang aking mentor sa loob ng ilang taon ba kami hindi nagkita. And then, ayun, so I'm so excited kasi makikita ko siya ng bonggang-bongga. So, yun, hindi ko masyado iniisip ko ano yung magiging, mangyayari, but na-excite ako, but ayoko munang ma-excite ng todo-todo kasi syempre, di ba? Minsan iba yung iba yung nagiging result. Siguro yung wala kang expectation, ayun yung the best. Ang importante, naisipan niya akong puntahan. Doon ako masaya. Kasi yung mga taong ganito, yung naiisip ka, ang bongga niyan, di ba? That's why I'm so happy. So, yon. So, sana kayo okay din kayo. Sana nakapaghapunan na kayo ng bonggang-bongga at nakakain na kayo ng inyong dinner or kung ano man, breakfast ba yan, yung mga nasa ibang bansa. So, syempre, ang chika natin today, it's about the Cosmo International. So, kanina sinerch ko kung anong ibig sabihin ng Cosmo. It's about universe. So, eto na kaya talaga ang papalit sa universe. Kasi 'di ba parang nag-iisip tayo na sino kaya tatalo sa universe? And then, maganda yung naisip ng Cosmo name kasi ang meaning pala niya is about other term ng universe or world, ganon. And then, pwede mo din siya i-consider na parang galaxy or out of space, di ba? So, ang bongga. So, parang iisipin mo, iba pa rin kasi talaga yung pangalan ng universe eh. Pero kung talagang ma-appreciate mo yung Cosmo, Cosmo is another term ng Miss Universe or ng universe, di ba? So, ngayon, Miss Cosmo, its mean is universe, Miss Universe, ganon. Anyway, ang tanong dito, eto na talaga ba ang kapalit ng Miss Universe? O eto ba yung tatapat sa Miss Universe? Kung totoo, nandito sila Paula Shugart at saka yung iba pang team ng dating Miss Universe at sila ang nakaisip ng bagong name ay gawin natin Cosmo, ang bongga. So, eto nga talaga yung itatapat nila sa Miss Universe. But tignan natin yung quality ng pageant, kung kaya ba nilang gawin na katulad ng Miss Universe or maiiba ba. Or, ang sinasabi nga nila dito, top 2 lang daw ang kukunin sa finals night. Kumbaga parang isang title holder and first runner-up. So, sa lahat ng pageant, laging top 3, top 5, or ayun nga, laging may runners-up. May runners-up na 4, and then 1 title holder, and then may runners-up na 2 at isang title holder. Sa Miss Universe, kung mapapansin mo, meron silang top 5, and then kukuha ng top 3, and then doon sa top 3, ayun yung
winner, di ba? Yung second runner-up, first runner-up, and title holder. And then, dito sa Miss Cosmo, talagang medyo iba siya sa lahat ng pageant kasi only top 2. And then, parang last 2 standing lang. So, isang runners-up at isang title holder. Kung ako tatanungin ninyo, in fairness, ang galing. Kasi nga, di ba, parang pinili niya yung dalawa lang. Tapos parang kung tutuusin naman sa mga pageant, dapat dalawa lang eh. Last 2 standing. Kasi parang kung ano man ang mangyari dun sa winner, may kapalit na isa. Eh hindi naman kailangan pa ng second runner-up, di ba? So mas maganda lang talaga yung first runner-ups at saka title. Kaya nakaka-excite kung iisipin mo, di ba? So yon. So tingnan din natin kung ano yung magiging production nila, kung gaano ba to kabongga. Ang sabi nila top 20, then top 10, then top 5, then top 2. So grabe, di ba? But yung iba sinasabi nila si Paula Sugar daw ang magiging presidente nito at saka syempre andyan din daw si Catriona Gray. But tignan natin sa 11 sa press con nila kung ano ang mga update, kung ano nga ba yung announcement at ano nga ba ang mangyayari at ano nga ba ang Miss Cosmo. This is first ever na magkakaroon ng Miss Cosmo International at malaki nga daw ang premyo at may luxury apartment at saka car at team. So, ibig sabihin, bongga talaga siya. So, kung ito nga yung ipapalit nila sa Miss Universe, mas bongga yan. But ang tanong, makukonsistent ba? Kaya ba netong tumagal? Kaya ba netong palakihin talaga yung pangalan niya para mapalitan ang Miss Universe? Ayan yung mga aalamin natin in the future. And then, tama ba si Atisa Manalo ang maging representative natin dito? Ako para sa akin, yes. Kumbaga, para sa akin, malaking pangalan kasi ang isang Atisa Manalo at isang malaking kandidata. At kung siya ang mananalo ng first ever na Miss Cosmo, at kung ito nga ay totoo na pantapat nila sa Miss Universe, ay ang bongga. Kasi, di ba, parang history ang magiging result neto. Kung tatagal tong Miss Cosmo na to at aabot pa ng ilang taon at aabot ng maraming taon, imagine mo kung si Atisa ang mananalo, kumbaga remarkable at history talaga siya. So, yon. So, depende sa performance ni Atisa Manalo at kung ano ang gagawin ni Atisa Manalo. Kaya, okay din yon sa 11 na darating dyan si Atisa Manalo para mas maintindihan niya kung ano nga ba ang meron sa Miss Cosmo at ano nga ba ang hinahanap ng Cosmo para mapagandaan ni Atisa Manalo ng bonggang-bongga. Kasi kung hindi siya a-attend doon, so parang hindi niya alam kung ano ang dapat niyang paghandaan. Pero kung makakarating si Miss Atisa Manalo doon sa ano na yon, sa press con na yon, mas maiintindihan niya, mas mauunawaan niya, di ba? Di ba kasi yung Miss Universe, lagi naman silang may ini-invite ng mga girls before the pageant come. So at least dito makakapag-prepare siya ng bonggang-bongga kung ano yung dapat niyang i-prepare at may intindihan niyang maigi kung a-attend siya ng meeting or ng press con kung ano ang meron sa pageant na to. Dapat niya bang ilaban ang Pilipinas talaga ng bonggang-bongga or hindi? So lahat yan masasagot yan sa 11. Saka yung mga tumatakbo sa utak natin na ayun nga sila Miss Paula Sugard ang nasa likod neto, wala pa naman tayo nababalitaan na si Paula Sugard ay pupunta nga dito sa Vietnam. So, hintayin din natin yan. So, lahat yan malalaman natin in the futures. Kasi yung mga sinasabi nila na ganito nga daw, so, di pa naman natin sigurado hanggat hindi natin sila nakikita dyan. But kung ayun nga ay totoo, ang bongga talaga nito ng Miss Cosmo. So, may intindihan ko na siya na kung bakit siya nga ang second sa Miss Universe, o di ba? Kasi di ba sa the Philippines pagkatapos ng Miss Universe Philippines, then tatawagin nila Miss Cosmo. So nagulat ako, dapat doon supranational. So yung supranational parang pangatlo na lang sa kanila. And then yung iba pa, mag-start pa lang naman ang Miss Cosmo. Kumbaga wala pa tong sinabi. So, ibig sabihin, malaki nga talaga siyang pageant, di ba? So, yon. So, malalaman natin yan. Kasi yung iba, sinasabi nila na kung pucho-pucho lang naman yung lalabanan ni Atisa Manalo. But hindi natin alam kung pucho-pucho nga ba talaga to.
at kung bakit nga ba to binigay kay Atisa Manalo, ano nga ba ang purpose, ano nga ba ang nakikita nila sa pageant na to, at sino nga ba ang nasa likod nito. Pero yung sinearch ko nga yung ibig sabihin nito, its mean is universe or outer space, or pwede mo din siyang tawagin na parang near to galaxy, ganon. O di ba ang bongga? Sa bagay, kaysa nga naman gawin nilang Miss Galaxy, yung Miss Galaxy is more than to universe. Actually, yung Miss Cosmo parang ang another term ng universe. So, bongga. So, yon, winner. So, malaman natin. But I'm so excited kung ano yung ipapakita ng Miss Cosmo ngayon dito sa atin. So, lahat ng mga naririnig natin kung totoo ba. So, curious ako. So, kayo ba? Ano ba ang tingin ninyo ang Cosmo na kaya ang ipantatapat nila sa Miss Universe? At ito nga ba ang magiging kapalit ng Miss Universe in the future? At ano naman ang masasabi mo na ang ibig sabihin ng Cosmo ay universe? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. Ganun ka rin ba ka-excited? So yun guys, maraming salamat. Syempre, sa inyong lahat sa walang sawang support na ibinibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa chika natin. So yun guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Syempre, see you tomorrow. Thank you guys.